Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang post ng Ang Balita Ngayon. Pahayag ito ni Sas Rogando Sasot tungkol ba sa bagong palisiya ng Pangulong Marcos Jr. na i-recalibrate or i-reset yung relasyon natin sa China. Makikipagkaibigan na daw tayo ngayon. With China. Nagbigay ng reaksyon ang kilalang international relations scholar na si Sas Rogando Sasot kaugnay ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa resetting ng ugnayan ng Pilipinas at China sa gitna ng krisis sa Middle East. Sa isang social media post, nagmungkahi si Sasot kung sino umano ang maaring manguna sa naturang reset mission. Sabi niya, I nominate Tariela to lead the reset mission. Ang pahayag ay tugon sa naunang sinabi ng Pangulo na nagsisimula na ang pagbabago ng relasyon ng Pilipinas at China. It's happening now, sabi ng Pangulo. Dagdag pa ng Pangulo, there's going to be a very, very serious restructuring. Ang reset na ito ay iniuugnay sa mas malawak na pagbabago ng pandaigdigang relasyon dulot ng tensyon sa Middle East at epekto nito sa supply ng langis. Okay. Ano kayang reaction nito? Baka sasagot si Tariela kay Sas. Maalala ko, it was then Commodore Tariela, now Rear Admiral, nagsampa ng kaso kay Sas Sasot. Cyber libel ba yun? Ano na kaya ang naging resulta? Malala nyo? I think that was last year. Cyber libel. So parang hindi iniinda ni Sas yung mga kaso. I don't know kung... Kasi nasa China, Beijing ba si Sas? Nag-aaral pa rin. So hindi siya napadalhan ng subpoena whatsoever. So I don't know kung anong ginawa ng fiscal. Kung nagkaroon na ba ng resolution, either basura or iakyat sa korte. But it seems, dinedid ma lang ni Sas yung kaso na yan. Reset. Paano ngayon? Rear Admiral Tariela. Kung ano-anong ginawa nyo sa Chinese leader. No question, yung pagmamahal ni Admiral Tariela sa bayan, no question about it. Talagang gusto niyang ipaglaban ang ating teritoryo, which is good. Huwag nating isurrender. Kaya lang, huwag naman pong sumubra na konting respeto naman. Superpower yan, China. At saka, number 1 trading partner natin ng China. Bakit mo gawing katatawanan ang mukha ng... So, to me, it's a no-no yung ginawa ni then Commodore Tariela. Kaya ayaw niyang mag-apologize. So, sige lang. After that, prinumot pa siya ng Pangulo. Ibig sabihin, natutuwa si Pangulong Marcos Jr. sa ginawa ni Tariela, hindi man lang nila pinagsabihan o wala la. As in, prinumot pa. Ano ngayon? Kala ko, ang tatapang ng mga nasa administrasyon na awayin ang China. Pinapalayas pa. Ngayon nagkagipitan? Saka kayo makipagkaibigan? Mabuti nga ang China at kasi kung iba pang approach ng China, sasabihin na ayoko na. Amin yan. No joint oil and gas exploration. Amin yan. Magbatigas. Pwedeng ganun ang approach ng China. Kaya lang, nabasa ko sa yung post ng Chinese embassy, the door is open. It's a positive progress, sabi ng Chinese embassy. As long as the Philippine government is sincere in its effort to discuss some joint oil and gas exploration, why not? We're open. Ganon dapat ang para bang kapitbahay mo. How do you live with your kapitbahay na palagi mong inaaway? Di ba ang utos ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Kapitbansa natin yan, huwag na natin awayin ang China. Huwag, yung sigalot sa West Philippine Sea, it will take time bago ma-resolve. Again, huwag nating isurrender yung ating rights whatsoever sa mga waters na yan.
Kaya lang it does not define our overall relationship with China. Ang dami pa nating 500,000 OFWs nagtatrabaho sa China. Mga farmers natin, farmers, nag-e-export ng mga produkto nila sa China. Ang mga manufacturers natin, mga negosyante dito, nag-i-import ng mga gamit from China. Kailangan natin ng China. Kaya, yung away-away, wala na yan. Huwag tayong padadala sa dikta ng Amerika, kasi ang nanggugulo sa atin yung Amerika. Gusto nila tayong gawing proxy war. Kaya, to me, kung mayroong napakagandang desisyon ang Pangulong Marcos Jr., itong reset policy with China. Saluduhan ko siya dyan. That's the right direction. Sana, hindi makikialam ang US government. Baka na naman sasabihan ng US na, hindi pwede. Pag gagawin nyo yan, ganito ang gagawin namin sa inyo. Ay, paano kung matakot na naman ang administrasyon? To me, dapat matuloy ito. Yung i-recalirway. Yung balik tayo panahon ni Tatay Digong. Ganun lang yun. Huwag nating awayin din ang US. Kaibiganin ng US, kaibiganin din ng China. O di, safety tayo.